prosecution panel, Manila 3rd District Congressman Joel Chua to provide us updates on what transpired during today's hearing of the impeachment trial. Go ahead, sir. Okay, we're ready to accept questions from you. Good afternoon po, Kong Eden Santos from Net25. Kong, may effect po ba dun sa yung paghiling ni NBI Director Matibag na sana bukas makapag-testify siya? Medyo hinarang po ito nung ilang senator, judge, even the Senate President. Well, hindi naman natin masasabi na hinarang dahil hindi pa naman totally nagdidesisyon ang impeachment court, and in fact, pinapasubmit pa kami ng aming written manifestation tungkol dito. Kaakibat ang mga hinihingi nila, like for example, yung sulat, may mga iba pang mga dokumento, yung invitation, at kung ano-ano pa mga travel authority. So, we will try to comply today as para at least papagdesisyonan po ng ating impeachment court. Are you expecting po na in favor sa inyong request na sana ay makaharap siya? Or pwede naman pong sa after na lang niya pagbalik from Thailand? Is it possible? Medyo matagal na kung aantayin pa natin na makabalik dahil pagkakaalam ko medyo mahalaga rin ang babanggitin at magiging statement ng ating NBI Director. Kaya sana, umaasa kami na sana mapagbigyan kahit itong pagkakataon lamang. Sir, good afternoon. Kanina during the trial, nabanggit po yung pangalan niyo several times by the presiding officer and through the video played as evidence ni yung nabanggit ni Vice President Sara Duterte. How do you feel, sir? Medyo trauma-inducing ba? Kasi parang namura na naman po kayo for another time. Well, actually, nung una itong binanggit nung gabi na nangyari yung insidente na subject ng grave threat ngayon, at that time, syempre, hindi mo maalis na medyo matatakot naman talaga tayo dahil unang-una ito namang hindi namang ordinaryong tao itong nagbitaw ng ganyang pananalita, bagkus pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pero makikita natin dito sa mga salaysay na at mga video na pinakita yung kanyang pagiging violent nature na very unbecoming para sa pangalawang pangulo ng ating bansa. Sir, so safe to say you felt threatened during that time noong 2024 bilang kayo yung head ng Committee on Good Government and Public Accountability, tapos yung galit niya directed towards the committee? Siyempre, bakit naman po, sino naman po ba ang hindi matatakot sa mga pananalita ng ating Vice Presidente? Alam naman natin yung kapasidad nila. Kaya nga, at that time, sa totoo lang, wala naman akong security. But because of that, naglagay ako ng security dahil hindi naman talaga ordinaryo itong nagbitaw ng salita laban sa atin. So, hindi ito isang mga salita na binabaliwala. Magandang hapon po, Haji, Brigada. So far, sa mga napanood po natin, Kong, ilang beses pong inulit-ulit yung pagmumura. In fact, parang nabanggit 8 times nga daw po, no? 8 beses po na, and nakita nga daw po na furious, fuming mad, si Vice President when she uttered those words. Sa palagay po ba ninyo, na-satisfy yun at mas na-establish pa yung capability of the Vice President to carry out those utterances at gumawa nga po ng
pagbabanta laban po sa Pangulo and sa First Lady and the former Speaker? Well, unang-una, no, alam naman din natin yung history ng kanilang pamilya. In fact, asan ba ngayon yung kanyang ama? Ano ba ang kaso na kinakaharap ng kanyang ama? EJK. So, alam din naman natin yung tinatawag nilang Davao Death Squad. So, lahat ito may kinalaman sa kung ano man yung mga kapasidad nila para gampanan o gawin yung mga banta. Kaya nga, siyempre, itong issue ngayon o itong article na kanilang kinakaharap ngayon, ito ay hindi lang masasabi nating ordinaryong grave threat. So ito ay binitawan ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa against sa Pangulo. So ito ay pagbabanta sa head of the state. No, at saka yung factors po na kinonsider po nila. Sa palagay po ninyo, nasagot na po yon yung with regards to the context of the yung konteksto po nung pagbabanta po laban sa Pangulo. Maliwanag na maliwanag. In fact, yung binitawan niya, masasabi nga natin na res ipsa loquitur. So, ibig sabihin, the thing speaks for itself. So, hindi na kailangan pang wala naman tinatawag na conditional threat ng mga sinasabi nila. Threat is a threat. Halimbawa, nagbitaw ako ng salita. Pag hindi ka nagbayad ng utang mo, papatayin kita. O hindi ba, pwede mo akong kasuhan din ng grave threat? Much more. Kung ito'y pagbabanta na binibitawan ng mga taong nasa matataas na posisyon at makapangyarihan. In fact, kung maaalala po ninyo, noong nakaraang administrasyon, yung isang tao na nagbanta sa buhay ng dating Pangulo na alam naman natin walang kapasidad at alam naman natin wala rin pera dahil nag-offer yata siya ng 50 million at alam naman natin na wala naman siyang kapasidad na i-implement ito, wala rin siyang kapasidad na ibigay yung pera and yet inaresto at kinasuhan. So ganun ka serious itong pagbabantang to against the President. Any other questions? Thank you, sir. Sir, good afternoon. Ed Sarto po ako at DZME. Sir, comparison lang doon sa first witness, si Mr. Kalilong, compare dito sa second one, si Attorney Lotok, less ang objection ng defense. Anong ibig sabihin nito? As a lawyer and part of the prosecution, matibay ba yung mga inilalatag ng testigo ngayon kaya't hindi nag-object ang kabila? Thank you po. Well, kasi marinig naman ninyo yung naging ruling ng ating presiding officer noong nakaraan kung saan sinabi niya na kailangan medyo mas bigyan natin ng laya, no, yung mga ganitong statement as long as hindi naman matindi yung sinasabi at hindi naman talaga makaka-damage doon sa statement o doon sa kaso, siguro may mga objection talaga na dapat pinalalagpas na dahil ito hindi naman ganun makaka-apekto. Concludes our press briefing. Ay, isa pa. Sorry, sir. May pahabol pa. Po. Kung sa pagtatanong kanina ni Senator Tulfo, ang sagot ni Attorney Lotok that you have a airtight case. So ano pong reaction dito ng prosecution? Well, lalo lang nagpapatibay yung aming kaso dahil unang-una, kailangan nating ilagay sa isip na itong impeachment case ay hindi ito kagaya ng criminal case na kailangan yung ebidensya ay matibay na matibay hanggang dulo. So ito ay hindi lamang yung bigat ng pagpapatunay hindi mo po pwede ikumpara sa criminal case. With more reason, nung sinabi pa at sinagot ni Attorney Lontok na airtight
yung kaso. So, di lalo lamang mas tumibay yung aming ebidensya. Pero on the contrary, sir, ang tanong naman ni Senator Bam Aquino kanina, kung inimbestigahan ba ng NBI yung kinontak ni Vice President Sara Duterte. Pero ang sabi nila, up to now, hindi nila mahanap. Makaka-apekto ba ito sa bigat ng kaso? Sa Unang- ilalim po ng Article 4. Thank you, sir. Unang-unang pinag-uusapan dito yung binitawan na kaso at hindi naman yung issue ng assassin. So walang kinalaman yung assassin dito sa pagbabanta. Dahil pwede namang matuloy yung pagbabanta kahit namang walang assassin. So ang pinag-uusapan dito sa grave threat ay yung binitawan at yung bigat na binitawang salita at pagbabanta ng ating Vice Presidente. Kung pahabol lang po, yung kanina na parang kinuha yung notes nung testigo ni Attorney Sison, ito po ba'y nagpapatunay nung sinasabing scripted yung mga sagot ng testigo? Hindi. Dahil sinabi naman ni presiding judge kung yan kasama nung report ninyo eh. At sinabi naman niya, kasama naman ng report. At hindi naman tinutulan nung defense. Thank you.